kakampi mo sa pagmumuni-muni. Kaagapay sa araw na matamlay. At katuwang kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang. The Talk Hang Show. Alright. Yes. Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali sa inyong mga ka-TH natin dyan, mga ka-TH Kadas. Welcome back to another episode. Episode 24 ng The Talk Hang Yes, Show ngayon. maabot tayo ng 24. Isipin mo yun, ang dami na nating error pero we're still here. Nag-aantay na lang kami ng memory. De, joke lang. Pero magandang tanghali po sa inyong lahat. Tanghali. Ka-TH King, mga babatiin natin. Ay, yes. Shout out dyan sa mga tagapakinig natin, sa mga palengke, sa lumang palengke, bagong palengke, palengke Pag-asa, at syempre ang ating mga tsuper na nasa kalsada ngayon, mga jeepney driver, bus driver, tricycle driver, at ang ating mga nagtatapangang mga auxiliary forces sa kanilang mga barangay. Yes, Yan. magandang tanghali po sa inyo lahat at sa lahat po ng ating mga netizens at mga streamers natin sa ating live streaming. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ay, naka-ano ba tayo? Ka-TH Tricks? Naka-live ba tayo? Ayun, since Kasi may problema daw sa... medyo may semi-technical difficulties tayo ngayon sa social media natin. Kasi nagkaroon tayo ng yung data ng Sige, paliwanag mo. Tuloy mo yan. ayan na, si Rex Millona. Ayan. TH Rex, magandang tanghali Magandang sa'yo. tanghali. Ayan, pa-share kami ng aming live streaming sa mga nanonood sa live streaming sa Facebook natin. So, yung mga nakakapanood. Para naman, makasama din sila sa, Mismo. sa usapan. Oo. And nga pala, ka-TH Kin, kasi nga merong hindi magandang balita na... Di seryoso to. Seryoso muna kaya tayo. yung hindi tayo makapag-up ng energy. Ito yung medyo may malungkot yung balita. Medyo, seryoso to guys. Seryoso. Kasi nung nakaraan kasi itong i-share kong taong to ay nabigyan ko pa to ng pangkape niya. Okay. Dahil tambay siya tambay siya doon sa balik-balik Santa Rita. Ayan, si Kuya Buboy po ay na-hit and run. Sa nakabangga naman kay Kuya Buboy, sana naman makipag-coordinate ka na. Oo. White L300 ang nakabangga sa kanya. Nakakuha ba sa CCTV yung plate na? Malabo yung Malabo plate na. Oo. So, ayun, sa nakabangga kay Kuya Buboy, sana naman makipag-coordinate ka na sa kapulisan ng Olongapo City. Ayan. Since radyo tayo, baka naman nasa L3 pa rin siya at nakikinig pa rin siya. Hindi, baka naman kasi baka rin kasi yung nakakapakinig ng programa natin baka may kasi baka din natin malaman baka may ibang witness pa eh. Yes. Actually, may witness. Oo, baka may iba pa na ibang anggulo naman. Siyempre, yung mas malinaw yung plate number, makapag-coordinate sa kapulisan natin para naman makapagbigay ng hustisya dun kay tatay. Si Tatay Buboy po, sa mga hindi po nakakilala sa kanya, ay hirap na po sa paglalakad. Kaya siya po yung nakikita nyo na minsan nakasakay sa skateboard, tapos tinutulak ng gamit kamay. Ayun, siya po yun, si Tatay Buboy. And iba po yung Buboy na best friend ko naman dito sa baba ng K5. Si Kuya Buboy dyan sa baba. Ilang Buboy ba sila meron dito? Marami silang Buboy. Pero ayan. Pero seryoso, kami po ay nananawagan. Sana po dun sa nakabangga kay Kuya Buboy ay makipag-coordinate na po kayo sa kapulisan ng Olongapo. At para hindi na rin lumalim siguro yung kung ano man ang may isasampa, 'di ba? May pamilya ba si Tatay Buboy? Ay, ang sabi ni Vice sa kanyang social media posting ay hindi daw kilala ang family. So parang wala yata, hindi ko alam. Okay. Sana yung pamilya niya para di ba? So since ganyan naman about family naman, so pasok na tayo sa topic natin. Hiwalayan ni Ay de las Alas at ng kanyang jowa. Kasi tagal na natin, kanina pa natin pinag-usap, paano ba natin ipapasok yung galon sa galon? Eddie, paano pa? Eddie, saksak baga! Ayan, so nakipag-imalay nga pala ang jowa ni Ay de las Alas. Ang sabi sa social media ay pinag-aral niya daw para maging piloto. At ginawa niya daw maging American citizen. Ganon? Oo, yun ang sabi sa social media. Ano nangyari tuloy? Parang showbiz insiders. Ay, talaga?
Pinag-aaral niya na maging piloto. Oo, pinag-aaral niya maging piloto. Binasa ko kasi ito. Binasa mo talaga, no? Kala mo, Yari ka pa. Akala mo, hindi ko alam. Alam mo anong magandang topic? Yung hiwalayan nila kay Idolas Alas. Yung reaction mo ba parang, talaga? Yung akala mo, hindi niya alam. Pero, nabasa mo na pala. Ayan, so, marami nagsasabi sa mga netizens, sa mga commenters, sa mga social media postings about kay Ai de las Alas, mas matanda daw si Ma'am Ai Oo. at si Bossing, yung jowa niya, Oo. o ex-boyfriend niya, na parang ano daw, talagang yung lalaki daw is possible na makahanap ba, ganun. Hindi kasi matagal lang yun parang kahit nung bagong ano pa lang parang bagong reveal pa lang parang bagong jowa reveal Mismo. pa lang. Yun na yung unang nakita ng tao, yung age difference nila. Yes. Lalo na kasi mas matanda si Ai del Salas kaysa dun sa lalaki. Pero since nandito naman tayo sa topic na to, sa era nyo ka TH Kim, di ba normal siya noon? Normal ba nun? Ewan ko. Hindi Na hindi mas ko matanda masabi. ang partner lagi. May partner na mas matanda lagi. Oo. Bihira ang Yung same magkapantay na age. edad. Oo. Same age. O kahit naman ngayon, parang ano naman, meron talagang ganun yung mas matanda yung Oo. isa kaysa At dun sa isa. Hindi natin ma-judge din ng ibang tao na dahil naging partner nila is mas matanda sa kanila. Dahil minsan, gusto din nila. 'Di ba? May ganun na parang for Kasi example, minsan yung halimbawa pag kulang sa buhay mo, lalo na yung ganun yung minsan yung parang sinasabi nila pagka yung babae daw nagkaroon ng jowa na lalaki na masyadong matanda. Oo. Baka may father issues, parang ganun. Kasi parang ganun hinahanap or parang yung lalaki naman nagjowa ng mas matandang babae. Parang may ganun mother sinasabi, issues naman. may mother issues naman. So parang may hinahanap na kulang na dun hahanapin dun sa partner. ang explanation ko dyan, kasi may mga kaibigan ako na talagang pag kinakausap ko sila, it's babae itong tinutukoy ko. Gusto talaga nila yung mas matanda sa kanila. Pag babae. Ang katwiran nila, mas matured. Mas matured ang lalaki daw kapag gano'n na mas matanda, gano'n. Yung tropa ko naman na lalaki o kaibigan kong lalaki, mas preferred niya naman mas batang babae. Ang katwiran niya naman, ang mangyayari is parang mas magiging alpha siya sa relasyon. Yun yung gusto niya mangyari. Maging alpha. Kayo ba ni Meryl? Hindi, isang taon lang. Isang taon lang ba? Isang taon. Oh, yun nga. Magandang tanong. Okay. Kung asa usapan tayo ng age gap, ilan taon yung, sa tingin mo, Ka-TH Tricks, yung ilan taon yung tingin mo na malayo ang agwat? Kasi kung isang taon, parang okay pa. Kasi kami nga ni KP, buwan lang. Oh, so, kumbaga may time sa year na nag-share kami ng same age. And then, after nun, mas matanda na ako ulit. So, ikaw, Ka-TH Tricks, tingin mo yung bilang ng taon? 35 years. 35 years. Isang buong tao yung Tricks. meron ganun. Meron ganun. Oo. Pero matindi talaga yung... Ma'am, Minsan doon ka nababahiran ng Yun yung may bahid ng kasamaan. Yun yung may bahid ng kasamaan yung ganun. Ito, habol lang na itong mana. Yung ganung Hindi, pero honest question, kung sa akin, kung dati, nung matanda na sa akin, para sa akin ang 7 years. Matanda na sa akin yun. Matanda. Malayong agwat yun. Malayo. 7 Kasi years. ang katwiran daw nila, mga ate ko naman tong kausap ko, mga pinsan kong babae. Ang babae daw ay 7 years matured than men. Tingin ko, totoo yun. So, kung isipin mo yan 24 years old yung aking wife, tas ako 25, then siya, dagdagan mo ng 7 years ang pagiging matured niya. So, technically, para ako may jowa 31 years old. Kung may jowa ako na 27 years old tas 25 ako, so technically, parang add ka lang ng 7 years. 34 years old na yung dating ng girlfriend mo. Oo. Sa maturity yung pinag-uusapan. Maturity. Oo. Yun ang sinabi nila, explanation nila. 7 years matured than men. Pwede naman yung tricks Next time mag-away kayo, isipin mo, ano bang isipin ng 31-year-old sa person na to? Baka nga mali ako.
Magandang ano yun eh. Magandang point of view na maganda rin tignan yun. Pero ito kasi tayo, as a POV naman ng mga lalaki, hirap tayo, actually, kung usapang away-away yan, sabihin na natin na ang babae mas madalas na tama. Di ba? Lagi, ganyan na sinasabi nila eh. Oo, sa radyo tayo eh. Ngayon, sasabihin talaga natin, Trixie, tama sila palagi! Pero once na na-break mo yung nila, yung pagiging tama nila, na yung feeling nila na tama sila, na-break mo yung spirit na yun, na-declare mo na ikaw ang tama. Hindi sila pa rin magiging tama. Hindi ganun talaga yun. Ganun talaga yun. Hindi pwedeng yung tama ka. Walang ganun. Kita mo, tumatango yung technician natin. Wala ka magagawa eh. Dapat. Kasi nga, Dapat. women is always right. Oo. Diba? Parang sa business, customer is always right. Diba? So yun nga, kumbaga parang pero ang rinig ko, may third party daw. Narinig ko lang. Ayoko na yung tama. Narinig ko. Nilayo mo lang. Akala ko ba tayo tama? Akala ko babalik. Nilayo ko na. Akala ko babalik. Nag-showbiz insider tayo. Okay. Sige, pero mabalik tayo. Si paring Jason. Hi, Jace. Hi, Jace. Good afternoon. Jay, see you tomorrow, Ayun, tawag dito, ayun nga, kung babalik tayo dun sa usapan na yun, sige, pasok natin yung nag-comment kasi nga merong isang post sino to yung girlfriend ni Carlos Yulo? Si Chloe. Si Chloe, ayun. May post si Ai kasi na, girlfriend ka pa lang, di ka pa asawa. Ngayon, may ganun. Ngayon, nag-post, shinare ni Chloe yung post ni Ai. Oo. Kailan yung post ni Ai muna? Matagal na. Oo, tapos ni-repost lang ni-repost niya. Ni Chloe. Gumante Ang comment niya, sabi sa inyo, mamang karma 10 times 10 bumalik. Ay, nako. The Talk Hang Show, ang bagong showbiz chismisan podcast. Maganda to Speaking of, sige, total nandito naman na tayo sa topic na to eh. Ano ang natatandaan mong matinding chismis nung 90s? Matinding chismis. Matinding chismis nung 90s. Ewan ko, hindi, okay, hindi. Inano ko lang itong topic ko for the sake na may topic tayo ngayon, ha? Pero biglaan naman na. Biglaan, Pero si chismis nung 90s, alam mo, ang daming chismis noon eh. Parang bigay ako example, parang kay, nung naging si Dolphy at si Shasha Padilla. Age gap pa rin. Age gap, ganun yung pero kasi, yun nga, isa pang ba't ba mas tanggap? Ba't ba paglalaki ang mas matanda? Pero pagka ang babae matanda, parang di ba? Hindi ko alam eh. Parang stereotyping ba tawag dun? Stereotype. Hindi ko alam eh. Siguro parang lang eh. Yung sa, ewan ko, yung lipunan ba natin naka-design para sa ganun? Hindi dapat sila mag-decide sa loob ng relasyon kasi hindi naman sila nandun sa relasyon na yun. Diba? Kumbaga, mahalaga kasi kung ano yung nararamdaman mo towards sa tao, sa person na yun. Pero, again, yun nga, tawag dito, sa lipunan natin, parang I think stereotyping talagang tawag dun eh, na stereotypes na, kunyari, yung lolo nila ay mas matanda ng 11 years sa lola nila. Pero hindi nila tanggap na ang ibang tao, nakikita nila mas matanda yung mag-partner ng isa. Diba? Ganun, stereotypes. May ganun kang kamag-anak o kapamilya. Diba, tingin ko parang ang stereotype doon, halimbawa, yung pagka ganun, yun ba, mas matanda si lalaki, mas matanda si babae. Yung isa, nakipagrelasyon, yung mas bata. Ang inaano, hinahabol lang yan yung pera. Pera lang yan. Pero syempre, hindi naman totoo yun. Meron naman talaga yung pure. Pure. May nararamdaman din, syempre. And again, sa mga nakikinig sa atin sa radyo, hindi para i-disregard o yung nararamdaman ninyo kung sakaling may nararamdaman kayo sa mas nakakatanda sa inyo. Okay lang yan, pero piliin nyo pa rin. Kung yung tipong hindi kumpare ng tatay mo, gano'n. May gabi nakita ang post na gano'n dati. Dati ninong ko. Asawa ko na. Wag ganun. At ang kailangan natin yung alam mong pure, yung pure na magkaiba. Speaking ganun, parang si kahapon, di ba napag-usapan natin si Capredi. Capredi, ganun din eh. Nag-convert pa nga eh. Pero para Para maligtas.
medyo may panic ako na naramdaman ng bagay. Pero kasi ang gusto lang namin sabihin dito, ang lesson is, kung pure naman ang love, Oh, hindi. Yun naman talaga. Kung ano naman talaga yung nararamdaman Mismo. mo. Kung ano yung nagpapasaya sa'yo. pero ang love, may legal na edad para dyan. Oo naman. Kasi may hindi, baka mamaya pumasok ka sa pag-ibig tapos ang edad mo Hindi. 15 anyos ka pala, hindi sa 1 anyos ka. Tricks. Wala ka pang alam sa pag-ibig nun. Tricks, ang pinag-uusapan natin dito is yung nararamdaman ng dalawang tao na of legal age. Oo, of Hindi legal naman tayo kumbaga, Kasi yung kay Ka-Freddy kasi. oo. Pero ano, parang hindi naman yata sure na 17 yata, no? Parang 18 eh. Parang may 16. 16. Grabe Kaya naman inantay pala. niya mag 2 years, kaya nag-ano rin siya, para mapakasalan niya. Mapakasalan, Oo. So yun yung nangyari, Ka-Freddy. Iba talaga pag rockstar eh. Oo. Tawag dito, ayun, pero again, sa inyong mga tagapakinig, dapat may nasa tamang edad na kayo kung papasok kayo sa relasyon dahil may mga hindi pa kayo naiintindihan eh. Oh, hindi. Minsan nga yung mga tao nga nasa hustong edad na nga eh. Walas hindi pa nila minsan maintindihan din. Oo, hindi pa rin nila maintindihan din. Yun ang lesson dito sa pinag-uusapan natin. Pero again, May lesson tayong binibigay. oo, may lesson tayong binibigay. And Okay. pero sa inyong mga tagapakinig, balitaan nyo na ba yung kay Dolby? Kay Dolph tsaka kay Sasha. Hindi, yung kay Bossing na lang niya kay Pauline. Oh, yun din. Yun din, di ba? Ay, maraming artista actually na nagiging mag-partner na. Sa international na lang naging si Selena Gomez tsaka yung bida sa Ghostbusters. Sino dun? Yung parang detective nila. Apat sila dun. Oo, hindi yung black, hindi yung nakasalamin. Kaya tayo sino si Ghostbusters? Why? Hindi yung black. Hindi yung nakasalamin. Sino pa? Pwede mo may present sa screen? Search mo Ghostbusters Classic, lagay mo. Sa deck natin. Para maituro. Para maituro. Yan yung malaking papel ng Google eh, no? Oo, yung mga hindi mo maano na, teka lang. Ito. Para makita natin. Si Eddie Vedder ba mayroon ngayon? Wala pa si Eddie Vedder. Pakiramdam ni Eddie Vedder. Masama pa pakiramdam. Wow, miss na miss ko na si Eddie Vedder. Maaga pa bago tawagin si Eddie Vedder. Wala, maaga ba? 10 minutes pa. 10 minutes. Alam mo, nagkakaubusan na. Ito na yung papagsak natin bilang influencer. Ayun. Okay, sino dyan? Yung tabi nung nakasalamin. Si Bill Murray. Bill Murray. Ayan, naging girlfriend niya si Selena Gomez. Layo, no? Layo. Yun ang literal na malayo. Layo ng tanda Si niya. Bill Murray tsaka si Selena Gomez naging mag-boyfriend-girlfriend. Ayan, isa sa mga chismis yan. At naging totoo yan. Chismis na naging totoo, no? Chismis na naging totoo. Dahil di-reveal nila, nagpunta sila sa something na parang event, may red carpet. Then dumating Talagang sila, dumating no? mag-girlfriend-boyfriend dating. Parang lolo mo na. Oo, parang literal, lolo look na siya. Lolo na talaga, Oo. oh. Kaya, pero ano Hindi naman dadaya na ngayon eh, yung pang hair color. Hindi naman dadaya ng hair color. yung mukha. Kitang-kita na yung mukha na eh. sa mukha eh. Pero actually, yung gusto ko nga yan yung daya sa hair. Kahit ako, gusto ko rin yung daya sa hair eh. Pero minsan kailangan natin tanggapin. May mga bagay tayo na kailangan tanggapin. Andiyan, meron pang isa. Rico Blanco at Maris Racal. Sila pa ba? Hindi na, hiwalay na sila. Hiwalay Pero, na, no? yun din ang naging problema nila. Mas matanda kasi isa. So, yung isa, hindi pa ready sa serious relationship. Gusto pang mag-explore, ganyan. Yung isa, matanda na. So, parang hindi nagtugma. Kasi parang mahirap nga yun, no? Kasi kung isipin mo, let's say, halimbawa, bata pa. Okay, bata si girl, o kaya bata si boy. And then, yung mga trip niyan, halimbawa, ano yun eh? Malakas Extremist. ka pa eh. Hindi naman extremist. I mean, iba extremist. Puta bang kaliwa yan? Hindi. I mean, kumbaga, halimbawa, magtitrip yan, skydiving, di ba? Pagka medyo matanda ka na, hindi mo mahirapan ka na. Sumakay nga lang ng eroplano, medyo ano ko na nun eh. Di ba? O kaya yung, kung sabihin niya, gusto niya mag-water rafting, yung mga ganun, or mag-canyoneering sa Cebu, mga ganun bagsa. Mahirapan ka na dahil hindi ka na Naalala kong tawag dito, napag-usapan namin yan noon ng high school kami magkakaklase.
Kasi may isa akong kaklase na sobrang maloko, si shoutout sa'yo. Hindi ko na sasabihin pala yung pangalan niya kasi Kaaway mo, no? hindi ko siya kaaway. May utang. Hindi, mahilig kasi siya sa matandang babae. Okay. Hindi siya shoutout yung pangalan niya. Mali, munti ka na. Ayan, yung kaklase kong yun, natanong ko siya, ano ang dahilan, bakit? Ang katwiran niya naman, hindi kasi magaling daw mag-alaga. Na-experience. So ngayon, may anak na sila nung naging girlfriend niya na matandang Ilang taon nang tanda? Bali, siya, sa edad namin ngayon, siya yung tropa ko. Hindi, ilan? Taon lang. Tinatanda ko edad niya. So, 25 ako, 29 siya. Yung girlfriend niya, 55, 56. Layo Ganon. din. Oo. Isang buong. Ayun. Kilala ng mga kaibigan ko yan na kung sino siya. So, shout out sa'yo kung sino ka man. Oo. Isang buong tao yung At difference. makulit doon yung shout out kay Kyla Almendra. Shout out sa'yo. At Shout out. Nasa last open mic, nandun sila. hello po. Magandang Hello. hapon po. Magandang hapon. Ang tawag dito at yung anak nung babae, kaedad niya lang. Okay. May mga ganong story May no? ganong story talaga. Yan yung mga napupunta sa Tulfo minsan yung mga ganong story. Parang yung kay Mariah Carey tsaka dun sa ex-boyfriend niya na mas bata. Si Nick Cannon. Nick Cannon, nagkaanak pa sila nun. Dalawa, parang ganun eh. Tapos, nagkaroon ng sumunod na halos kaedad niya na yung multi-millionaire na kalimutan ko yung pangalan, and then after nun naipag-iwalay siya doon, nag-engage sila, nag-iwalay sila, nagjowa siya ng mas bata kaso iniwalay siya ng bata kasi yung mas bata nagre-request ng baby. Yun. Yun pa minsan factor pa yun yung anak. Pagka mas masyado ka ng matanda, hindi na kaya mismo. Pero may tawag dito, may gamot para doon eh. Hindi, meron rin mga ibang meron ngayon yung surrogate mother, may mga nagsusurrogate. Ayan, pero again the disclaimer sa mga nakikinig sa atin, pinag-uusapan po namin yung mga iba't ibang parts ng pagrerelasyon sa much older sa'yo. Ayan. Para maintindihan ng ibang nagapakinig na normal lang siyang di ba? Hindi naman sinasabing normal, pero kumbaga, hindi, ang tawag dito, hindi natin dapat husgahan. Hindi natin dapat husgahan yung nakikipagrelasyon sa ganyan. Well, malay nyo naman, personal choice talaga ng tao, hindi naman sila pinilit. Well, actually, mas maraming ganun na hindi pinilit. Talagang desisyon nila na sumama o makipagrelasyon sa ganun. Pero tignan mo. Dala ng kahirapan mo. Pwede. Boss! Pero tawag dito, doon naman tayo sa family side. Tingin mo, kasi tulad nga na nabanggit natin, possible talaga na may nagkaroon siya ng problem sa family niya kaya hinanap niya sa loob ng relasyon niya yung parang ganun nga rin diba? minsan talaga no? Ano ba ang dapat gawin sa loob ng pamilya? For example, para hindi maramdaman ng anak mo o pamangkin mo o kung sino man yan na... Teka lang, Trix, medyo malalim yan Nasa radyo tayo. Medyo... hindi maramdaman ng alin? Pamangkin. Pamangkin or anak, ganon. O apo mo man kung apo mo yung ganon. Para hindi niya maramdaman at hindi niya kailanganin maghanap ng ibang kalinga sa ibang tao. Hindi. Alam mo kasi, hindi mo rin naman kasi makukontento ang tao eh. Pag tao ganun hindi naman talaga nakukontento eh. Ang kaya mo lang gawin is yung best mo. Ngayon, kung halimbawa, yung isang tao may pakiramdam pa ng pagkukulang, at gusto niyang hanapin sa iba, edi yun siya yun eh. Pero hindi ko naman sinasabing hindi nagkakaroon ng pagkukulang. Meron talaga, may mga tao talaga na nasa isang pamilya na talagang may mga pagkukulang talaga na kailangan na hinahanap niyang sa ibang tao. Hindi, for example na lang, since nagbigay ka naman ng ganyan example, Kati Ichkin. Sorry, excuse me. Ano yun? Ayun. Ako, personal experience ko, ako kasi lumaki ako sa kalye. Kalye ako eh. So,
ako, halos lahat ng natutunan ko Hindi naman. Sabi mo ilang bahay yung nilipatan mo, di naman kaya Hindi, yun. si Ermats kasi, pabiyahe-biyahe pa ibang bansa okay, lagi. okay. So ako, gala ako nung bata ako. So yun nga, dami ko na experience nga. So, si lola ko busy rin, kuya ko busy. So, I need to entertain myself. So, walang wala akong kasama sa bahay. So, pupunta ako sa ibang tao, hinahanap ko yung dapat na ibigay sa akin sa loob ng bahay. Kung ano yung kung ano yung nawawala. Yes. At yung tendency talaga eh. No? At ang number one na, ang base sa experience ko, ang number one na hinahanap ng bata, especially pag bata pa, ay attention. Kaya pala ganun tricks. Hanggang ngayon. Kaya pala hanggang ngayon. Minsan di naman namin tinatanong. Bakit? Ayun, attention. Kailangan, may mga bata na lumalaki o tumatanda, umiidad, na nadadala na nila yung ganun eh. Pero kasi may mga bata rin na sobra rin naman sa attention. Pangit Yan, may mga ganun, oo. Or may instances naman na pwedeng ang bata ay binigyan mo ng gantong attention, bigla kang nawala. Parang yung sakto lang, tapos nawala. Ngayon, so ngayon merong parang bitin. Pagkauhaw, parang ganun. Yun yung isa sa mga attention na hinahanap ng mga bata, di ba? So, shout out sa mga family dyan, especially sa mga single dad, single mom dyan. Bigay nyo yung 100% sa mga Tingin ko anak binibigay nyo. naman nila. Oo. Tingin ko binibigay naman nila. Kasi may iba akong kakilala na mga single parents na hindi, mga single parents na kakilala ko dyan na tawag dito, sobrang busy na nila. Siyempre, work. Kailangan nila mag-work. So, hindi sila nakakapag hands-on sa anak nila. May ganun eh, no? Minsan naman, goods na isasama nila sa trabaho nila anak nila. Okay yun. Minsan nga ganun eh, yung alam mo yung nagpupursige ka para sa anak mo, then nalilimutan mo. May anak ka. May anak ka. Oo. May ganun eh, no? Mahirap, rin yun eh, dilema din yun. Mismo. Ito, isa to sa mga, kaya meron ako mga kakilala naman na lumaki naman sila sa mga grandparents nila. Oo, sa laking lolo't lola. Laking lolo't lola. Kami ni Kuya, ganyan. Si Kati H. Mac, isa sa mga laking grandparents yan eh. Maraming instances na may mga laki sa mga lolo't lola na mas matured ngayon. Siguro. Oo. Kasi hindi sila binibaby ng lolo't lola nila eh. Hindi may mga lolo't lola na mapang-spoiled. Totoo ba? Oo. May mga ganun. Hindi ko na-experience yan. Hindi ko ba na-experience yan? Hindi ko na-experience yan. Di ba, alam mo, may mga ganun na alam mo, hindi naman natin pwedeng sabihin na kung ano yung nangyari sa'yo. Yun mangyayari sa lahat. Kumbaga yan, iba-ibang tao, iba-ibang mismo. Ayan, pero sa mga nakikinig sa atin dyan sa live streaming natin sa Facebook, baka may insights din kayo. And by the way, wala pa si Ka-TH Roel Sason, Ka-TH Alvin Quijado, Ka-TH Nathan Biray, at Ka-TH Matawaran Jong. Wala pa kayo. Huwag mo na niro-roll call. Mukha tayo nanlilimos ng viewers. Hindi naman sa nalilimos. Sanay lang tayo na lagi sila nandyan. Lagi nandyan, Kumbaga, parang, nagpapa-attendance ngayon. Kaya may present. Buti pa si Ka-TH Rex Millora na lagi present, di ba? Ikaw ba, Ka-TH Tricks? Present? Hindi. Hindi. Gusto ko yung, ikaw ba? Radyo. Hindi, ikaw ba? Okay. Kaya maganda. Okay, tanong ko lang. If halimbawa, single ka ngayon, nakikita mo ba yung sarili mo na malalagay sa sitwasyon dun sa jowa ni Miss Ayay? Hindi. Hindi. Kahit gagawin kang piloto. Hindi pa rin. US citizen. Hindi pa rin talaga. May pride ako na. May pride ka talaga. Ewan ko, lumaki ako naman na gusto kong, ang ugali ko is, ako yung giver. Ano bang tawag doon? Ako yung... Ikaw yung nagbibigay. So, paano pag di niya na kaya maglakad so kailangan mo siyang bigyan ng tulong? Yun, magbibigay ka. Anong term yun? Yung kumbaga sa pamilya, ikaw yung provider. Gusto ko sa relasyon ako yung provider. Hindi, tingin ko nagpo-provide din naman yung lalaki. Hindi nga lang financially. Emotionally. Emotionally. So, provide pa rin. Ayan, maraming ganun eh, na actually, natutunan ko tong pagiging provider kasi may mga kaibigan ako na alpha male. So gusto nila na sila yung sila yung nagpo-provide talaga. At in-explain nila sa akin na kailangan talaga.
Kailangan talaga, Oo. no? Dahil noon pa man ang nature ng lalaki daw ay sila ang nagtatrabaho at ang babae sa bahay. Sa bahay lang. Hindi. Yung kailangan sa pamilya, yung yung hands-on mga sa ganon. pamilya, ganon. May mga ganong... Pero ano, no? sa panahon ngayon bago na eh. Which is okay din naman yung bago na parehas kayo ng Parehas kayo nagtatrabaho. Kasi kailangan. Dahil- Dami-daming bills eh. Oo, ang dami ng bills. Oo, di ba? Ano ba yun? Sasabihin mo pa ba yun? Alpha male ako eh. Oo, Kahit wala. mamatay na tayo sa gutom ngayon. Wala. Ako lang ang magtatrabaho. Wala nang kayong Wala nang- kuryente, wala nang tubig. Diba? Ayun, kaya gusto ko rin yung sa panahon ngayon. Yung ginagawa namin ni wife ko, ganun. Oo. Work siya, work ako. Oh. Pero pag may sakit yung isa lang Oh, yung nag-work. ganun naman. Oh. Ayun. Ano naman yun? Acceptable naman yun. So, ayun, ganun ako. Ikaw, Kati Ichkin, kung sakaling nandun ka sa estado ni... Sa estado niya, no? Depende. Back to you. Saan ba ako manggagaling? Galing ba sa kawalan? Hindi, kung kunyari ka single ka eh. Oh, kuya single. Oo, magagawin ka niyang piloto. Piloto? Oo. Takot ako sa Ano, gagawin ka niyang American citizen. American citizen. Ayoko pumunta sa Amerika. Yung tag natin si Chris. Chris. Chris, pare, ikaw. Kung ikaw naman single guy, magkakaroon ka ng karelasyon, tapos gagawin kang piloto, papayag ka. Hindi? Hindi. Ipapalit ni Miss Ai. Kunyari lang. Papalit ka kay Miss Ai. Hindi. Hindi. Gagawin kang American citizen. Gusto ko yung mag-isip mo siya. May boss! US citizen! Wait! Kailan? Masabi mo. Ay, grabe kayo Pero ganda na. Gusto ko yan. Ayan, tawag dito. Balik tayo dun sa pinag-uusapan natin na family. Ayan. Hindi, teka. Pigyan pa natin. Okay, sige. Paano kung ikaw si ano? Okay, kung ba single tayo single. Hukayin natin to. Sige. Haba pa oras, oh. Ito na lang. Bibigyan ko example. Sige. Magiging kayo ni Angelina Jolie. Okay. Hindi, okay. Mas matanda ba siya? Tama. Mas matanda siya. Ano siya? 50-something na si Angelina Jolie. Okay. Magiging kayo ni Angelina Jolie. Alaga mo pati mga anak niya. Dami nun. Mga inampon. Oo. Willing kang siya ang nagtatrabaho at ikaw lang nasa bahay. Oh, Okay. Ganun. Kasi, tandaan mo kung nasa ganung, hindi naman to tipong, albaw, naging magkarelasyon kami. Sabay biglang nagsabi siya, you know what? Wow! Kasi in English ka ni Angelina Jolie. Ang ganda lang English ko, mate. Ang ganda lang English ko. You know what? Magstay ka lang sa bahay. Ako magtatrabaho. I love it. Diba? Kumbaga yan, pag pinasok mo yung relasyon niya, yun na yung setup, nagtatrabaho na yan. Kumbaga, yun yung So, kumbaga, kung pumasok ka na dun sa relasyon na di tanggap mo na nga yung ganung setup. Eto, sino ang yung high school, elementary, college crush mo na artista? Foreign. Foreign? Foreign. Parang wala akong maalala man. Kasi kung meron man, sa mukha lang, di ko alam yung name. Tsaka parang nung mga times yun, parang localized. Sige, sa local. Hindi local artist Hindi local artist. Parang, kasi pag nagka-crush ako nun, parang lang, kung sino lang yung nasa, ganun lang. Sa bubble mo. So, hindi yung tipong kamo yung sa TV. Oh, yeah, sabi mo, maganda siya. Wala. So, technically, wala. Yung ganun. Yung sa sa TV. Sa TV, Kasi parang para saan pa magka-crush din? Ang itatanong ko sana kasi, kung... Sige, tuloy ako. Sige, kung ano? Kung magiging kayo ni Jolina Magdangal, papayag ka. Jolina. Magandang tanong yun. Kung anong Jolina Magdangal to? Yung may kulay ang buhok? Yung may kulay wala? Yung may kulay ang buhok. May kulay ang buhok? Popstar at Jolina Magdangal. Ano lang to Jowa-jowa lang? Jowa-jowa lang. Jowa-jowa lang. Jowa-jowa lang. Pwede na rin. Pero ulo mo munggo. Tanong yan! Ano tayo? Grade 2? Hindi kasi may tutugtog. Hindi kasi, alam mo yun, kumbaga parang, sige, ikaw. Magjojowa ka ba ng artista? Kung single, oo. Oo nga.
kasi hypothetically, kunyari nga, single tayo kunyari lahat. single tayo, oo. Magjojowa ka ba ng artista? Oo. Kita mo na. Yun. Walang catch yun. Hindi, Walang catch. hindi, balat. Kung balat mo maong. Anong klase yan? Asa radyo na tayo, Tricks. Hindi ka, kasi inspired nga lang ako sa kanta ng Giniling Festival. Okay. Yung Letter to Angelina Jolie. Yun di ba? Anyway, meron tayo 4,000 viewers at magandang tanghali sa inyong lahat. Kayo mga ka-TH o mga ka-TH kadas natin dyan, kayo ba, pabor ba kayo na magjowa kayo ng mas sikat sa inyo o ano ba magandang artista? Ganun? Hindi. Ganto na lang. Mas okay ba sa inyo ang magjowa ng artista? Oo, sikat? artista, yung sikat. Sa inyo mga tagapakinig natin dyan sa 5,000 viewers natin. Parang feeling ko, oo, lahat eh. Oo, pakiramdam ko. Oo, Pero kahit sa tingnan babae, natin. kahit sa babae. Lalo sa jowa babae rin, siguro. jowa Oo. artista, uwa. Kasi, Hindi, pero kasi may ano rin yun eh, may catch din yun eh. Tanda mo pag nagjowa ka ng artista, yan may buhay yan. And hiwalay yun sa trabaho niya and yung sa personal life niya. Siyempre sa trabaho, may ka-love team. Kaya mo ba yun? yun, oo nga, no? Di ba? Ayan, speaking of, kasi nandun naman tayo sa, nandiyan tayo sa scope ng usapan na ay just non-showbiz yung boyfriend niya, di ba? Oo. So, kunyari ngayon naman, for example, sino bang artista ang kilala natin na Yung may non-showbiz na karelasyon. Oo. Uwi na natin, wala tayong masabing pangalan. Oo. So, tawag dito, paano kaya nila tinitake yun? Kung Oo. tayo ang nasa paa nila, nung non-showbiz, bilang Oo. non-showbiz. Kasi basically, hindi ka nag-i-exist. Gusto ko yung comment ni Kati H. Lea Salveta. Ay, ora. Kaya pag-jowa ng sikat, ramdam ko. Joke. Lalo na kapag international artist, di ba? Kapag international artist, mas mahirap yan. Di ba? Kasi magandang tanong yun. Oo. Jowa ka. Kasi parang ganito eh. Pag tinignan mo yung buhay ng isang artista, gusto mo maging part nun. Yung sarap ng buhay niya. Sarap ng buhay. So, may pera ka, may sasakyan ka, may magandang bahay, kung saan kayo pumupunta. Pero, basically, hindi ka nag-i-exist. Sa paligid niya. Hindi. Sa mata ng public. Ay, sa paligid niya. Hindi. Ibig sabihin, parang... general term. Kumbaga parang pag pinipresenta si boyfriend mo o si girlfriend mo, pag pinipresenta sa public, wala ka. So, halimbawa, pagka yung, halimbawa, red carpet premiere, bago nilang pelikula, hindi naman ikaw yung ano niyan eh. Hindi kayong kasama. Hindi naman ikaw yung holding hands niya pag naglakad sa red carpet yan. Siyempre, ang holding hands niya kung sino yung kalab team. Mismo, oo. Andun ka lang sa likod. Siyempre, tapos, non-showbiz ka nga eh. Di ibig sabihin, non-showbiz din yung mukha mo. Non-showbiz din yung forma mo. Hindi ko naman sasabing pangit. Hindi ko sasabing pangit. Hindi ibig sabihin ha. Alam mo yung showbiz na itsura? Alam mo yung showbiz na itsura? Hindi ikaw yun. Okay. Umiinit dito. Pinapapawisan ako. Ayan, oo. Pero agree ako dyan kasi I know someone na nahirapan talaga siya. Kasi may jowa siyang artista at kaibigan ko siya. At first, nahirapan siya. Pero eventually, na-figure out niya naman yung formula kung paano mag-work. Yun. May dagdag pa ako dyan eh. For example naman, pagka-foreign ang nagiging jowa ng artista is okay lang eh. Alam mo yun? Kunyari, ako ay Pinay at jumowa, artista akong Pinay at jumowa ako ng foreign, walang problema kasi hindi naman siya kilala eh. Diba? At hindi siya Pinoy, hindi siya ma-judge agad. May ganun ng mga Pinoy na kapag jumowa ka ng taga-ibang bansa, walang mali sa relasyon nyo eh. Diba? Diba? May ganun eh. Pag artista ka and then foreign yung ginawa mo. Oo. Parang parang kasi parang may iba rin siya mundo eh. May ganun mismo. May ganun eh. At saka parang ang hirap nila i-judge kasi hindi nila alam kung anong pinag-uusapan natin eh. Hindi nila alam kung ano yung nakasanayan natin dito, 'di ba? Hindi, tsaka parang semi rin siya, semi artista. Yun nga parang may anong tawag dito, medyo unfair. Parang kung ang non-showbiz mo Pinoy, parang i-judge nila yun, sigurado. Hindi naman i-judge, pero parang alam mo yun, madali kang isang tabi. Pero pag naging jowa niya foreign, parang may curiosity mo,
Ay, Saan bansa? Oo. Parang saan bansa? Tapos, artist ba to? oh, May parang ganun gano'n, eh. May parang automatic, nagiging artista din siya. Maraming Parang, question mark. Oh, yung curiosity nung tao, mas di ba? Halimbawa, si gantong artista nagkaroon ng Si jowa. si Bella Padilla. Oh, anong Boyfriend. nationality nung boyfriend niya? Hindi ko alam kung Italian o American. Oh, okay, sabihin na nating Italian. Italian, oo. Oo, syempre tayo Italian. Mismo, 'di ba? Parang, Diba? ay, magaling magluto ng pizza to. Ay, oo. May ganun eh. Saan sila nag-date? Mismo, siguro sa Paris sila kumain. Sa Paris, nagbabakasyon sila sa Paris. Mga ganun, diba? May mga ganun talaga. So, pagka ng showbiz ka, di ba? Saan sila nagbakasyon? Malamang sa ano lang yun. naglaon yun. Ano lang. Nagliwa yan, liwa. Diwa. Tago. O kasi, di ba parang ganun din eh. Halimbawa, what if yung jowa mo na artista, may mina-market na love team. Ayun, isa pa yan. Kanta yan. Kantayan. Yung ng Itchy-Worms. Ng Itchy-Worms. Di ba yun? Di naman talaga tayo magsinta. Yung music video niyan, sila pa ni Ni Kim Cho at Gerald Anderson. Showbiz! Hindi na po ito The Tokang Show. The Showbiz Show na po ito. Magugulat si Mac pagbalik niya. Ano nangyari? Ako nga po pala ang inyong lingkod, ka-showbiz, ka-PH3 siya. Hindi. Di ba yun? Di ba? What if nasa ganun kang sitwasyon? Di ba? Ano yun, mahirap. Base sa narinig kong mga kwento. Oo. At sa mga nababasa natin. Oo, tsaka pagka nakita sa public yan, yung mga tao sumisigaw, Kiss! Oo. Kiss! Siyempre, ayaw mo naman. Siyempre, ikaw bilang non-showbiz boyfriend, girlfriend, Tanggapin kailangan mo. mong intindihin yun. Nakasama sa nila yun. trabaho yun. Di ba? Alam mo, isa sa mga mahirap na trabaho yan pagka-artista. Kasi magkakaroon ka ng panibagong persona Oh, yun, isa pa no? Yun yung persona na hindi mo pwedeng bitawan dahil doon ka kumikita ng pera. Oo. Unlike ng kunyari, performer tayo, for example, stand-up comedian. Sa stand-up comedy, totoo, may other persona ka on stage. Pero pagbaba mo ng stage, pwede mo na siyang di gamitin Oo, pwede mo pero na gamitin si Kin na di ba? pwede mong gamitin si Kin na, okay, sabihin natin sumikat talaga tayo bilang stand-up comedian. Ka-TH Tricks parang ganun din yun Kung ano yung nakikita nila sa stage, yun yung ine-expect din nila pagbaba natin ng stage. Which is hindi totoo, nakakapagod yung kung ano yung persona mo habang nagpe-perform. Dadalin mo yung Mismo. Kaya ito yung tono natin sa radyo. Ganito ba ako magsalita? Hindi. Hindi. Nakakapagod. Oo, kaya ko lang gawin to ng 1 hour. Actually, yung 1 hour, mahaba na yun. Mahaba pag dalawa lang tayo. Mahaba pag dalawa. After yung pagpatay nung mic, talagang So baka di po nakakaalam, mamaya kapag makikita niyo po gaano kami nakapagod. pagod. Hindi, pero kasi, ayun, balik tayo doon. Yes, sa stand-up kasi, may ibang ganun may ibang nanood sa'yo, and gusto nila kung ano yung napanood nila sa stage, hindi na makita nila kapag pagbaba mo ng stage. Kasi pag public figure ka, yun din yung, ito rin yung yun rin yung hirap kay Ma'am Ai. Kung sa ibang tao nangyari yun, wala lang yun Kumbaga, pagchichismakan ka ng mga kapitbahay mo, pero that's it. Yes. Pero dahil artista ka, technically parang pag-aari ka ng public. Ayun na nga. Kaya pagka nangyari sa'yo yung mga ganyan, mas mabigat. Kasi lahat ng tao nakatutok. Bro mo, kita mo, alam natin yung ibang details ng relasyon. Yes. Ang problema pa doon, syempre, chinismis. Sinabi kay ganito, sinabi kay ganyan. Habang tumatagal yun, nadadagdagan. Mismo. Oo. So, kumbaga, yung hindi naman sana ganun kasama, sobrang sama pagka, pag lumabas na lalo. Ayan, si Ate Pe, magandang tanghali si Ate Pe. Afternoon po, hang show. Maganda. Hang na lang. Hang na lang. Magandang hapon na Ate Pe. Mahahang na po kami. Ito si Ate Pe, very sa updated sa showbiz yan. Yes. Oo nga kasi 'di ba may showbiz talk talaga sa TV. Oo. 'Di ba? Kahit sa online meron na Ito na. Kunyari, for example, etong ginagawa namin format na pagkukwentuhan ngayon kasi ngayon lang namin siya gagawin. Pero ito ay ginagawa na nila Christy Fermin,
nila Ogie Diaz, 'di ba? Nila Hindi, Ian yung Gasa. ginagawa naman nila, talagang showbiz talaga. Oo. Tayo napag-usapan lang. Nadaanan lang. Nadaanan lang natin. Oo. Wag na, mawa ka naman, Trix. Hindi ko kaya to. Hindi ko kaya mag-showbiz show na ano. Kaya nga sabi ko ngayon lang, nadaanan ngayon lang. lang, Oo. oo. Kasi kailangan din siguro mapagdaanan tong kwentuhan na ganito. Oo, kasi parang tignan lang natin yung ibang point of view ng Yes, yung POV ng story. pagiging nasa showbiz. Oh, what if? What if? Yung mga what if. Oo nga naman, no? Maganda yan. What if, kasi minsan madali lang tignan ko ano yung pag ikaw yung artista. What if yung hindi ka artista, karelasyon mo lang? Ito Diba? yung ano ito pa may isang pandagdag dyan yung trabaho ng pagiging artista mahirap. Kasi at some point of my life, na-experience ko kahit papano. Na-experience ko yung lumalabas at na-experience yung ganun. Yung showbiz. Yung showbiz life, oo. Pero hindi po ako ganun kasikat, ano ko lang, i-share ko lang sa inyo. Pahabol ka, Patrix? Hindi, kasi ayoko na balikan yung panahon na yun dahil yun ako, kinain ako nung problema na. Yun yung ano ka, ano ba yun? Lipad na lipad ako. Lipad na lipad ka talaga. Lipad yung ego ko kakaiba, yung pride ko kakaiba talagang. I'm a rockstar. Rockstar Ganun. Rockstar talaga. So, pero based on my experience, talagang iba kapag ka kunyari nasa ganun level ka tapos pupunta ka sa mga lugar, nagpe-perform ka, and then after performance picture, yung alam mo yung nakakapagod siya gawin. Oo. Yung dun pa lang sa picture na hundreds of people nung dadatingan sa dudumugin ka magpapapicture. Hindi ka pwedeng humindi Hindi ka pwede humindi dahil pag humindi ka, attitude ka. Oo. Tapos kahit sabihin anong sa'yo, iserve nilang suplado. pagkain dyan, kainin mo. Talaga? Oo, kasi nga, yun ang turo sa akin ng naging manager. Oo. Pero, Ayan, di ka naman siguro hahainan ng putik, di ba? Hindi naman. Pero, masarap talaga yun. masasarap naman. Pero may time na, hindi po, sa mga tagapakinig na, hindi po ako makain ng talong. Okay. Nahaniinan ako ng talong. Talong. 3 luto ng talong. Torta, inihaw, tsaka ensalada. Ano? Saan galing yun? Saan galing yun? Yung nagbabas. Oo. Tek? Parang may feedback. Chris? May nagbabuzz, malakas. Ayun. Sorry Sorry Nagkaroon ng sa konting mga technical- tagapakinig natin Nagkaroon ng konting technical difficulties. So ano na yun? Ayun, oo. Tatlong klase ng luto ng talong. Talong, Ano ba oo. yung talong festival yung pinuntahan mo? Ano ba? Hindi siya talong festival. Crab festival. Oo, okay. May mga nakahain na iba, pero syempre, bilang ikaw ang performer doon at welcome ka ng mga officials, kung ano nakahanda dyan sa lamesa, tikman mo lahat. Bilang respect doon sa officials. Tinitingnan ba nila kung kakainin? Nakatingin sila sa iyo eh. Makain ba siya ng talong? Yun nga eh. So, no choice ako. Minsan ganun eh, no? Parang pagka artista rin, parang ganun rin siguro, no? Like, tinitingnan ng mga tao, kain nga ba? Mismo, kumakain ka yan. Kinakain ka Iniinom niya kayo yung tubig natin. Oo, ganun eh, no? Sino ba yun yung bumili ng Mang Tomas sa Boracay ba yun? Sinong artista yun? Hindi, Bagoong. Bagoong ba? Si Nadine Lustre, bumili ng Bagoong. Oo. Ano mo yun? Malaking... Nakatupis lang siya, Oo. pumunta siya sa tindahan. Oo, malaking ano yun eh, no? Malaking, medyo bali-balita din yun eh, no? Well, yun, isipin mo, bumili ka lang. Bumili ka Bagoong. lang, di ba? Binalita ka na. Pinalita ka na. Ikaw, kayo mga ka-TH, yung mga nakikinig dyan, kahit kayo yun eh, bumili kayo ng bagoong na nakatupis, wala mo may Papansin sa inyo eh. Asa palengke ka? Bumili ka ba? Ba't ka nakatupis? Tinitignan ko lang po kung may nakakapansin. Oo, pansin namin! Papansin ka! Pansin ka eh! Na ganun, pwede ganun. Ayan. So, may isa pa eh. Yung isa pa sa since na-experience ko yan, hindi ka na pwede magreklamo. Ayan, technically, general term, hindi ka pwede magreklamo. Ba't si Ka-TH Mac nagre-reklamo? Well, siya po kasi ay international artist na. Post yun sa tubig Nag-ano na po siya, nakapag-perform na po siya sa Singapore, Dubai, and as of now, nasa Australia siya. That's why international comedian na siya, Yes, artist. yes. Anyway, lakas ng buzz Oo nga, hindi. Lakas yung buzz eh. Saan kayo galing yun? Teka lang, wala naman sa mic natin. Hmm. Nandun, sa kabila. Oo, ayun. Ah, Sa mixer nila sa kabila. okay.
Ay, Ayun. hindi, masakit lang sa tayo ngayon. Oo. Oh, nakatakot yun. Baka alam ko sasabog to. Mga ka-TH, naririnig nyo ba yun sa live? Hindi. Kung naririnig nyo, comment nyo. But anyway, Yung apat na nakikinig sa amin, Oo. naririnig nyo po ba yung buzz? ayan, tawag dito. Ayan, technically, general term, hindi ka pwede humindi. Oo. Wala naman, imagination nyo lang. Ano na to? Hallucination. Nasa hallucination stage na tayo. Okay. Pa 1 hour na eh. Mutugo na ilong natin. Tawag dito, ayun, bawal ka humindi. Bawal ka humindi. Oo. Tunuro sa akin ni Sir Clyde yun. May manager kayo nun. Oo, may manager kami. Oh. Tapos, Ano yung mga bagay na hinindian mo nun? Na gusto mong hindian, pero hindi mo hinindian kasi bawal humindi. bawal humindi. Yung patambayin ako dun sa, well, ano na lang. Mukhang madami yung tricks ha. Ano ba? Hindi, bawal ko kasi siya sabihin eh. Kasi Okay. magre-reflect sa akin eh. Okay. Oo. Pinahubad ka ba? Kasi noon may mga narinig ako noon, even daw yung magsigarilyo sa public, bawal. Yes. Oh, parang may ganun Nung kang panahon na yun, image. naninigarilyo ako pero bawal ako Oh, manigarilyo. may ganun kang image na Uminom. Oh, yun, yung uminom, yung magsigarilyo, Ano ba? parang ganun. Pinagdahan-dahan din ako sa mga pagpo-post sa mga pictures. Okay. Oh. Hindi na ako pwede mag-post na naka-topless, hindi ako pwede mag-picture ng nakasando. Oo. Kasi parang ano na yun eh, no? Parang isa is one, parang medyo produkto mo na rin yun eh, no? Yes. Pagka nakita kang Isipin mo to what more sa yung mga level, Oo, level Catherine lang. Bernardo, Oo. Alden Richards, mga ganyan, Alden Padilla sabihin. Kumbaga ka Tage Tricks, nasa ano ka, parang ano ba to, parang kay Liga yung level mo nun. Nasa midget lang ako. Tapos ito, paano pag level ka ng PBA, parang ganun. NBA na nga siguro. NBA diba? na, oo. Yun, sila tawag dun. What more ang bawal sa kanila. Ang hirap nun eh. No? At saka sila yung may mga pinapagawa siguro sa mga artista na hindi na nila yung kay sapilitan na. Oo. Wala kang choice eh. Wala Trabaho kang mo choice, na eh. trabaho mo na. For example, Oo. magpe-perform sila ng 8 p.m. Hanggang 3 a.m. Bigyan na natin. Tulog sila, gising sila 5 a.m. May taping kasi May taping. ng 5:30. Oo. Diba? Isipin mo yung hirap. Hirap nun. Mahirap maging artista. Akala kasi nung iba. Kasi nakikita nila yung magandang side eh. Yes. Yung nasa Instagram eh. Pag Yung- tinignan mo talaga kung ano yung nasa Trabaho Instagram. nila. Oo, gusto mo. Pero pagka yung oras, yung haba ng trabaho, plus yung demand. Kasi para ka rin nagtatrabaho even pagka ano eh. Eto, may isa akong paniniwala na kung ano ang nagiging sipag mo, yun yung lalabas sa resulta para sa'yo. Oo. Di ba? For example, kung ang sipag mo sa stand-up comedy ay magiging triple at nagiging effective, yung resulta ay magiging triple din, di ba? Pero yung pagod ay magiging triple din. Oo. Tama. So, tama. pagdating mo dun sa stage na yun, sa platform na yun, dun sa effectiveness nung ginagawa mo sa craft mo, nandun na siguro yung sobrang pagod ka na. To the point na magkakaroon ka na ng malaking question mark kung itutuloy ko pa. Oo, kung gusto mo pa ba to? Oo. Parang ganun. Oy, dating mahal mong Yes. ginagawa ngayon. Parang ano ka na. Yun. Kaya salute sa inyong lahat, sa mga Oo, artista. saludo. Artista, especially sa mga komedyante, yan, kay Kuya Alex Calleja, yan. Kasi si Kuya Alex, grabe yun. Lumalagari, 8, 6, ganun, lumalagari ng Oo. show. Grabe, iba yun, ibang level yun. Iba level. Oo. Isipin mo, ang isang show niya is 1 hour. 1 hour per labas. So, tayo nga lang sabihin na natin. For example, ikaw Katechkin, set ka ng 15 minutes. Oh, 5 minutes nga lang. Na, diba? 5 minutes nga lang eh. Yung kaba, yung susumahin mo, yung kaba, yung nervyos, plus yung performance mismo. Okay sana kung maganda. Pagka bumomba ka, yung sakit nun, after nun. Kaya talagang, nakaka-stress din. Nakaka-stress. Isipin mo, what more kung 8 beses mo siyang gagawin sa isang araw. Diba? Tapos 1 hour mo pa siyang gagawin. Yan ang buhay. Yan ang buhay ng komedyante. Bumabayo. Mismo Oo. bumabayo ng show. Ay, speaking, bumabayo na show. Okay, patapos na ang ating oras, mga ka-TH. Nakatawid tayo!
Alright, kasalanan ko po to mga kati. Hindi. Wala namang may sala. Naayos naman natin. Mismo. Shoutout na lang no? Mga huling... Yes, o nga pala, mga matitinding plugins sa atin na Katichkin. Yes, Zamba Mike, palike yung page namin, no? Para lang... para makatanggap kayo, makanood kayo ng mga show natin. Sa ano kami, sa Acapella Cafe every Monday 9 p.m. So kung gusto niyo makapanood ng mga local artists, sino-showcase yung mga talents nila, punta lang kayo doon at manood. And also for all your for freshly baked breads and your baking needs, Merceditas Bake Shop, may branch kami dito sa Olongapo. Sa number 23, 22nd Street, West Bacbac, Olongapo City. Punta lang kayo dyan. And also, kung halimbawa, late na sila nakapag-tune in, pwede nyo kaming panoorin sa YouTube at saka sa pakinggan sa Spotify. O sa YouTube, Comic 50. Yes. Search lang nila. Pa-subscribe na rin kasi 3 lang kami nakasubscribe doon. Tapos, Spotify, Comic 50 Radio. Yes. And dagdag ko na rin nga pala na talunan lang ni Katichkin. Kung gusto nyo nga pala din mag-perform sa Zamba Mike, ayan, pwede po kayo mag-perform, mag-sign up lang po kayo. Send lang po kayo ng message sa page and then sabihin nyo na po kung anong performance gagawin ninyo. Then, ilalagay po natin sa sign-up list yun. Anyway, business promotions naman. Yung juice mo, Trix. Yes, ang akin nga palang Trill Sweet Juice. Maraming salamat sa mga tumangkilik po. Na-sold out po siya kahapon, kaya nagdagdag po ulit ako ng produkto ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout kay Ian Oyo Sombilio, Gilbert Gaylord Gibara, Nathan Viray, Arles Yumawan, Matawaran Jong, at saka Jardin del de los Reyes. Sa mga bumili, yan, maraming salamat sa inyo. And Atalea, ayan, bukas available na yung order mo po. Kasi made to order na po pala siya. Hindi siya pwedeng everyday. Okay. Oo, kasi nga, akala ko, kaya ko siya ng everyday. Oo. May ginawa po kasi ako sa mga mabilisan lang to may para siyang binuro overnight. May ibang flavor kang matitikman. So bukas magdadala ako Katichkin. Okay. Yung bestseller ko dadalhin ko bukas. Wow. And sa mga gusto magpo-promote po ng business ninyo, please send us a message on Zamba Mike page or sa aming mga personal accounts, Kane Portacio, Trixie Corpez at Mac Navares. And by the way, promotion din nga pala ng business ni Kati Mac. Find the Others Clothing Line and Tapa ni Tapa Lord. Yes. It's been a day. Maraming salamat sa inyo. Natokang show. Maraming salamat. Have a great night. And have a great day. Sa ngalan ng aming butihin at mapagbigay na CEO, Doc Ramel Uy, sa aming Network Operations Manager, Sir Earl Jan Castaño, at aming Station Manager, Eileen Cuevas Sanchez. Ako ang inyong lingkod, ka-K5 ka-TH Trixie. Ka-K5 ka-TH Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Olongapo, K5 News FM. FM. Maraming salamat sa inyo lahat! Welcome back to my channel. Kakampi mo sa pagmumuni-muni Kaagapay sa araw na matamlay. at katuwang kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang. The Talk Hang Show. Atin namin sa inyo, serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa kampyon.